Inaapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa Commission on Appointments na pakinggan ng argumento ni Environment Secretary Gina Lopez hinggil sa isyu ng pagmimina. Samantala, inihayag naman ng Pangulo ang pagkakaroon ng tinatawag na DDS sa Mindanao bilang pangontra sa Special Armed Partisan Units ng New People's Army. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Yes, Rosalie. Yes, magandang gabi, Monica. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas na bumubuo sa Commission on Appointments na pakinggan din ang paliwanag ni Environment Secretary Gina Lopez hinggil sa kung papaano lubhang naapektuhan ng ibang mining industries ang kalikasan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa event ng Department of Agriculture sa Malacanang kaninang hapon. You just cannot ignore also the cries of Gina Lopez. I know that we get something like 70 billion in taxes sa mining. But you should also allow Gina to present her case. And I would like to ask Congress to their ups commission appointments. Tignan nilang mabuti. And she would show you how devastated the environment is. Nagbigay din ng garantiya ang Pangulo na ginagawa ni Lopez ang kanyang trabaho. Anya may punto ang kalihim na hindi matututulan kaugnay ng pagkasira ng kalikasan dahil sa pang-aabuso ng mga minahan lalo na sa Mindanao. Samantala, inahayag din ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng tinatawag na DDS. Gayunman, binuuan niya ang DDS noong panahon ng martial law bilang panlaban sa Special Armed Partisan Unit o HIT Squad na tinatawag din na Sparrow unit ng New People's Army. No, if you really ask, nandiyan yan sila. I am not into excuses, no apologies, pero you should learn more about DDS. It was a organized to combat yung Sparrow noon sa Davao. And you can ask the people, the old guys there. It was then known as the DDS martial law. Yung nagbabanatan yung Sparrow pati. But anyway, rather than sound to be apologizing for, I will answer for my misdeeds. And I can rot in prison for the right. For the right accusation. Huwag naman yung basta itapon mo na lang natin. Itinanggi naman ni Pangulong Duterte na siya ang bumuo ng Davao Death Squad na kilala rin sa tawag na DDS tulad ng sinasabi ng mga self-confessed hitmen na sina Edgar Matobato at retired police officer Arthur Lascania. Hit ng Pangulo, hindi niya kailangang bumuo ng Death Squad dahil may sarili itong police department. Monica? Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Malacanang.